is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito ako sa Sogo Hotel. Mag-isa lang ako. Kasi nga, yung flight ko is alas 10:30 ng gabi. Galing Bacolod, papuntang Manila. So, dumating ako ng alas 12 ata. Alas 12 sa Manila. And then, grabe yung antok ko. Tinitignan ko kung kaya ko bang matulog sa airport. Merong natutulog doon, pero sobrang hirap. Baka masita ka. And ang ano ng ilaw, kaya lumabas ako. And then, kasi bukas may appointment ako para sa teeth ko. Ayan, sa ngipin. Ipapapasta ko to. And then, ayun, kaya pumunta ako dito sa may Baclaran. So, ako ng hotel, yung Sogo. So, maraming nakapila and ang tagal ko na sa waiting area. Time check, it's already 2:17. Ayan, so, hindi ako naligo kasi nga wala silang binigay na shampoo. 6 hours ako dito, is executive yung room na pinili ko. I think yung binibigyan lang nila ng shampoo, toothbrush, toothpaste is yung 12 hours yung stay. So ako is 6 hours lang. So wala. Nangingi ako ng toothpaste. Sabi may bayad na 15 pesos and ihahati daw pero hanggang ngayon hindi na. So wala nang choice. Kailangan ko bukas mag-toothbrush kasi nga pupunta ako ng dentist. And then, hindi ko kayang matulog sa airport. Tsaka meron akong monthly period. Ang hirap. So, nag-book ako and it costs 1,350 ata for 6 hours. Ayan. So, grabe na yung antok ko. Ano nga ba yung ginawa ko sa probinsya? So, nung nandun pa yung boyfriend ko, 14 days siya doon. So, 8 days kaming gumala and then 6 days na nasa bahay kami nakapirmi. And yung remaining ko na days is nasa bahay lang ako. Nag-aasikaso ako nagtatrabaho para sa bahay. And by the way guys, malapit na matapos yung bahay ko. Hindi naman matapos pero pwede na siyang matirhan. Nilagyan na nila ng wrapping yung wall. So hindi na yung hollow blocks yung makikita mo. So, semento na siya, kaso rough pa. So, meron pa silang 2 weeks na natira para magtrabaho. Kasi nga yung pera doon is good for 2 weeks pa. And nabili ko na yung mga materyales, yung semento, meron na ding mga kahoy, and then, semento, kahoy, hollow blocks, and buhangin. So, kompleto na. And meron na ding steel bar. So, yung poproblemahin ko lang talaga is yung bintana, and mahal siya. 3,100 yung normal size or yung standard size. So, maraming akong magagamit na bintana doon. So, yun yung medyo kailangan ko pang asikasuhin. Tapos, pwede na nilang malipatan yung bahay. So far, okay na yung bahay kahit papano. Hindi pa nga lang matanggal yung harang niya, yung mga kahoy na nakatuko doon sa taas. Kasi yung bubong ko is semento. Buhos siya, hindi siya yung katulad ng iba na hard, yung tawag nila doon, parlance, ganyan, or yero. Hindi. Kasi nga, prone yung area namin sa bagyo and nanlilipad talaga yung hangin doon ng buong bubong. So, hindi pwede yung ganun. Kaya sabi ko, i-secure na natin. Kung gagastos lang din naman tayo, gagastosan na natin para isahan na lang. So, yun. Okay naman na so far. Konti na lang yung kakailanganin. And may mga sobra ako ng mga materyales katulad ng kahoy, hollow block. So, yung kapatid ko na yung gagamit noon sa sa pinapagawa niyang bahay. Ayan, so balik na naman sa reality. Parang ayoko na magtrabaho. Tignan nyo, hindi na ako maputla and medyo tumaba-taba ako ng konti doon sa bahay.
babalik na naman ako sa puro ano na lang yung ulam ko, gulay na lang parati. Tapos hindi katulad sa probinsya, tagtatlo yung ulam ko. Babalik na naman ako sa pagtitiis. Ganun na naman uli. Hindi na naman ako makakakain ng isda. Hindi katulad ngayon na anytime, tipid na naman ako sa pagkain. Doon lang talaga ako suko sa pagkain. Sa trabaho naman, okay lang kasi kaya ko naman. Sa pagkain lang talaga ako, hindi natutuwa talaga sa totoo lang. So, yun lang yung ayaw kong balikan sa Hong Kong. Kung aanuhin talaga, parang gusto ko nang wag nang bumalik. Pero kasi, walang pera pag hindi bumalik. Ayan, kaya titiisin ko pa rin talaga. Kahit sinasabihan na ako ng boyfriend ko na mag-process ka na, hindi ko rin maiwanan yung mga gamit ko doon. Ang dami ko pang gamit talaga. Hindi ko pwedeng i-run away yun. Nandun pa yung passbook ko. Nandun pa lahat. Kaya, tsaka nangako ako sa amo ko na hindi ako nababalik ako. Kasi sabi niya sa akin, papayagan kita na 3 linggo yung bakasyon mo. Pero, mangako ka na babalik ka. Hindi ka magra-run away. Kasi, yun yung sabi ko sa kanya na yung kapatid ko gagawin yun kasi nga yung amo niya isalbahe sa Middle East. So, sabi ko, oo naman. Pero, kapag nag-resign ako, mahirap talaga. Yung pakikisama, iba na. So, magwa 1 month notice ako sa March. Ayan. So, sana nga mangyari yung gusto kong mangyari sa buhay. Pero, so far naman, thanks God, lahat ng plano ko is natutuloy. Pinlano namin tong uwi ng July, nagawa namin. So, I'm proud of myself kasi kung ano yung pinaplano ko, ginagawa ko. Pinlano ko yung bahay kahit papano, ginapang ko siya para magawa. And talagang tuwang-tuwa ako sa nagagawa ng bahay ngayon. Kahit sabihin mong medyo may pagkatamad sila, pero hindi mo maano talaga na talagang siniseryoso nila yung trabaho nila. Kahit sabihin mong may konti sa oras. Halimbawa, dapat 8 hours yung pasok nila sa isang araw. Minsan, hindi na umaabot ng 8 hours kasi pumapasok sila ng 7:30 tapos 11 bumababa na sila para kumain. So, sabi ko kay mamang tiisin na lang kasi konti lang naman na yung mga araw na nandyan sila nagtatrabaho sa bahay. And pinabawi na lang minsan nila sa hapon. Minsan 4:30 or 4:80 nagtatrabaho pa sila. So, doon lang ako grabe ang itim-itim ko na. So, ang tagal akong walang vlog kasi nga hindi na ako lumalabas. So, walang signal sa bahay. Hindi ako makakapag-upload. Hindi katulad nung nakaraan. Kasama ko pa yung boyfriend ko. So, nag-aano pa kami sa wifi ng mga hotel. So, ngayon, wala. So, ngayon mag-upload ako kasi nasa hotel ako bago matulog. Kahit gusto ko nang matulog, pero iniisip ko pa rin. Nagugutom din ako kasi 5:00 ata ako kumain. Pero ayokong kumain kasi nga wala akong toothpaste. Kaya titiisin ko na lang.